sa kwentong ito. Ang problema ay maaaring malutas, ang away ay maaaring matapos, at ang galit ay maaaring lumipas. Ngunit ang buhay na nawala dahil sa isang maling desisyon ay hindi na kailanman maibabalik. Noong ika-12 ng Disyembre, taong 2010, alas 5:47 ng umaga, sa barangay San Roque, bayan ng Santa Elena. Isang tahimik na umaga ang biglang napalitan ng pangamba nang mapansin ng isang residente ang bahagyang nakabukas na pinto ng bahay ng mag-asawang Ramon at Elena de la Cruz. Sa loob ng halos 20 taon, kilala ang mag-asawa sa kanilang lugar bilang isang simpleng pamilya. Si Ramon, 52 anyos, ay isang mekaniko sa isang maliit na talyer sa kanilang barangay, habang ang kaniyang asawang si Elena, 49 anyos, ay nagtitinda ng mga lutong pagkain sa harap ng kanilang bahay. Mayroon silang 2 anak, ngunit ang panganay na si Daniel, 22 anyos, ang nanatili sa kanilang bahay matapos huminto sa pag-aaral at hindi pa nagkaroon ng permanenteng trabaho. Bandang alas 6:10 ng umaga, napansin ng kanilang kapitbahay na si Marites Villanueva na kakaiba ang katahimikan sa bahay. Karaniwang ng alas 5 pa lamang ay gising na si Elena at naghahanda ng kanyang paninda. Ngunit noong araw na iyon, walang nakitang nagluluto, walang bukas na tindahan, at wala ring sumasagot sa kanilang tawa. Dahil dito, nagpasya si Marites na lumapit nang hindi pa rin siya sinagot. Humingi siya ng tulong sa isa pang kapitbahay, at nung tuluyan nilang nabuksan ang pinto, isang nakagigimbal na eksena ang kanilang nadatnan. Kapwa wala ng buhay sina Ramon at Elena sa loob ng kanilang sariling tahanan. Agad na tumawag ng pulisya si Marites nang dumating ang mga tauhan ng Santa Elena Municipal Police Station. Agad nilang isinara ang lugar at sinimulan ang kanilang investigasyon. Sa unang pagsusuri, walang malinaw na indikasyon kung sino ang responsable. Walang kapitbahay na nakakita sa aktwal na pangyayari. Ngunit habang kinakausap ng mga investigador ang mga residente sa paligid, isang mahalagang impormasyon ang kanilang nalaman. Noong gabi, bago mangyari ang krimen, naroon sa bahay ang kanilang anak na si Daniel. At ayon sa ilang kapitbahay, nagkaroon umano ng pagtatalo sa pagitan ng mag-ama. Bandang alas 9:40 ng gabi, noong Disyembre 11, narinig umano ng isang kapitbahay ang malakas na pagtatalo mula sa bahay ng mga De La Cruz. Hindi malinaw kung ano ang insaktong pinag-awayan, ngunit ilang minuto matapos iyon ay nakita si Daniel na lumabas ng bahay. Ayon sa isang residente, may dala itong maliit na bag at tila nagmamadali. Ngunit kinabukasan, nang matuklasang patay,
ang kaniyang mga magulang naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Ang simpleng pag-alis ni Daniel noong gabing iyon. Habang patuloy na sinusuri ng mga investigador ang bahay, napansin nilang walang malinaw na palatandaan na isang estranghero ang basta na lamang pumasok. Nang balikan ng mga pulis ang nakaraang pangyayari sa pamilya, lumitaw na matagal na palang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Daniel at ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga nakausap ng kapitbahay, ilang buwan ng problema sa bahay ang kawalan ng permanenteng trabaho ni Daniel. Lumala ang kanilang alitan nang mapansin ni Ramon na may nawawalang pera sa kanilang ipon. Pinaghinalaan niya si Daniel, ngunit mariing itinanggi iyon ng anak. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang pagtatalo. Para sa mga investigador, hindi sapat ang hinala. Kailangan nilang malaman kung nasaan si Daniel nang mangyari ang krimen. Ngunit, bandang alas 2:15 ng hapon, may nakapagbigay ng impormasyon na nakita umano si Daniel sa isang maliit na terminal sa barangay Maligaya. Agad na nagtungo ang mga kapulisan roon, ngunit hindi na nila naabutan. Ayon sa nakakita, sumakay umano ng bus patungo sa kalapit na lungsod. Mula noon, nagsimula ang mas malawak na paghahanap sa suspek. Hindi lamang ang kanyang kinaroroonan ang sinubaybayan ng mga otoridad, kundi pati ang mga impormasyong maaaring magpatunay kung mayroon siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kasabay nito, patuloy na kinukulikta ng mga investigador ang mga ebidensyang naiwan sa lugar. Sa bawat bagong impormasyon, unti-unting nabuo ang larawan ng nangyari noong gabing iyon. Kinabukasan, Disyembre 13, alas 8:25 ng gabi, natuntun ng mga otoridad si Daniel sa bahay ng isang kamag-anak. Sa unang pagtatanong, mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sinabi niyang umalis lamang siya ng bahay matapos silang magtalo ng kanyang ama at wala siyang alam sa nangyari pagkatapos niyang umalis. Ngunit habang ipinapakita sa kanya ng mga investigador ang mga impormasyong kanilang nakalap at kinukumpara ang kanyang mga pahayag sa mga salaysay ng mga saksi, napansin nilang may ilang bahagi ng kanyang kwento ang hindi nagtutugma. Matagal ang naging pagtatanong at nakalipas ang ilang oras, tuluyan ang nagbago ang kanyang salaysay. Inamin niyang naroon siya sa bahay nang mangyari ang krimen. Ayon sa kanyang naging pahayag, nagsimula ang lahat sa isang matinding pagtatalo tungkol sa pera at sa kanyang kinabukasan. Galit umano siya sa paulit-ulit na pagsita ng kanyang ama at sa mga paratang na siya ang kumukuha ng kanilang ipon. Sa halip na lumayo at palamigin ang kanyang ulo, hinayaan niyang manaig ang kanyang galit na uwi ang pagtatalo sa isang karumaldumal na krimen. Sa puntong iyon, malinaw na sa mga investigador
na ang kaso ay hindi simpleng pagnanakaw o random na pagpasok ng isang estranghero. Ang krimen ay may kaugnayan sa isang matagal ng problema sa loob mismo ng pamilya. Isang problema na nagsimula sa pera, pinalala ng sama ng loob, at nauwi sa isang desisyong tuluyang sumira sa kanilang pamilya. Ang trahedyang nangyari kina Ramon at Elena ay hindi lamang kwento tungkol sa isang krimen. Isa rin itong kwento tungkol sa isang pamilyang hindi nakahanap ng paraan upang malutas ang kanilang problema bago pa ito naging huli. Dahil ang tahanan ay dapat sanay lugar ng seguridad, pag-unawa at pagmamahalan. Ngunit kapag ang galit, sama ng loob at problema ay hinahayaang lumalim nang walang maayos na pag-uusap at tulong, maaari itong mag-iwan ng sugat na hindi lamang isang tao ang magdadala sa kwentong ito. Ang problema ay maaaring malutas, ang away ay maaaring matapos, at ang galit ay maaaring lumipas. Ngunit ang buhay na nawala dahil sa isang maling desisyon ay hindi na kailanman maibabalik. Mga kwentong kathang-isip lamang na ginawa upang magbigay ng babala, aral at pagninilay